Ganda kapag kapatid mo yung MC, no? Pogi ka agad. Sige, palapakan natin ng Lord. Ayan. So, sorry na agad sa boses. Medyo nasagad kahapon. Ayan, praise the Lord. Sino yung nandito kagabi? Taas ang kamay yung mga nandito kagabi. Nag-enjoy kayo? Aba, dapat lang. Praise the Lord. Sige po, minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sinong naniniwalang tapat ang Diyos? Sinong naniniwalang patuloy na magiging tapat ang Panginoon? Sinong natuto last week? Ano nga yung topic last week? Love. Tapos, may ano yun? May subtitle yun. Love, God's selfless care for humanity. So napag-aralan po natin kahapon. Last week, that yung pong pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po siya conditional. Napag-aralan po natin that the love of Jesus is unconditional. Ano po yung conditional? Yung pong salvation. Because it's up to you if you will receive that love or not. Pero yung pag-ibig po ng Diyos, it's for all humanity. At ngayon po, sa theme po natin, Attributes of God Revealed through the Word of Jesus, ito po ang ating pag-uusapan. Kung last week ay love, ngayon naman ay faithfulness. Pakisabi faithfulness. God's loyalty to His promises. Naniniwala ba kayo na tapat ang Diyos? Sino sa inyo dito yung makakapagsabi sa akin or magtataas ng kamay na merong pinangako yung Panginoon sa kanya tapos tinupad niya? Ulitin ko. Sino sa inyo yung makakapagtaas ng kamay kung meron ng tinupad na pangako sa inyo yung Panginoon? Sino dito yung naniniwala na tutuparin pa ng Lord ang pangako niya sa inyo? Amen. Gusto ko lang pong sabihin, bagamat nasa last part na tayo ng ating taon, we are on our December na. Pangilan na to, second week of December na. Pero alam nyo ba, meron pa rin kayang gawin ng Diyos. Alam nyo bang kaya pa rin sumagot ng Panginoon sa inyong mga panalangin? Alam nyo bang kaya pa rin ni Lord na magparanas ng milagro sa bawat isa sa atin? Hindi ko alam kung yung tingin nyo sa akin, natatakot kayo sa boses ko or ano, pero sorry guys, yung tech na yung bahala dito. Ang sabi po ng Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, and great is your faithfulness. Ang ibig sabihin po ng verse po natin na to, na kahit na last week, kahapon, or kanina, meron kang pagkakamaling nagawa sa buhay mo, bago pa rin ang biyaya ng Panginoon. Na kahit na kagabi nabawalan ka na ng pag-asa, kagabi nalulungkot ka, pero ngayong umaga na to, naginising ka ng Panginoon, ang gusto niya lang ipahatid sa atin, meron siyang nakahanda na maganda para sa'yo. Ang ibig sabihin, gusto niya pa na maranasan mo ang kanyang mga milagro. Gusto niya na maranasan mo ang kanyang biyaya at habag na panibagong pagkakataon na makakasumpong ka ng pag-asa, na makakasumpong ka ng kapayapaan, na kahit na meron sa inyo, ginugusto ng sumuko sa buhay. Pero dahil nagising ka ngayon, ang gusto lang ng Panginoon, makita mo na meron pa siyang nakahanda na maraming pagpapala na naghihintay para sa bawat isa po sa atin. Hindi ka ba masaya na sa dami-dami ng mga tao, kasama ka sa mga nagising? Tignan mo yung katabi mo. Hindi po patay yan. Ang sinasabi ko lang, kasama mo na nagising po yan. Ang sinasabi ko lang, nandyan din yan. Pinagkalooban ng Diyos ng kalakasan ng buhay na dapat nire-enjoy natin. Masaya ba kayo ngayon? Tignan mo kayo katabi mo kung talaga masaya yan. Tignan mo. Mukha ba masaya yan? Masaya ba yung katabi mo? Busangot ka, boy. Alam nyo ba, merong isang istorya sa Bible na akala ng mga tao ay iniwan na sila ng Panginoon. There was this 400 years gap from Malachi, yung Old Testament po natin, to Matthew, na walang prophet na pinadala yung Panginoon, walang sinasabi yung Panginoon sa kanila. At akala ng iilan, merong mga tao na nagdududa, talaga bang andyan pa yung Panginoon? Talaga bang buhay pa ang ating Panginoon? But meron din pong mga devout Jews na patuloy na nampalataya sa ating Panginoon. Alam nila na ang Panginoon na nangako sa kanyang mga pangako, yung mga promises niya na ginawa sa mga tao, kaya niya pa rin tuparin. And nagkaroon po ng isang pagkakataon that all those hope na binigay po nila sa Panginoon na mag-asa sila sa Panginoon, yon ay natupad.
Saan po? Sa pagkasilang ng ating Panginoon. When Jesus was born, noong pong ipinanganak ang ating Panginoon, lahat ng mga naniwala sa Kanya siguradong nagalak. Kasi po bakit? Imagine, no, for so long nananalangin ka tapos ibinigay ng Panginoon, ipinagkaloob ng Diyos. Masaya yon. Hindi ka ba masaya? Masarap yon yung for so long naghihintay ka, tapos biglang sinagot ng Lord yung panalangin mo na yon. Sino dito yung sasaya kapag sinabi ng Panginoon or kapag pinangyari na ng Panginoon na masama mo dito yung family mo? Di ba? Ganyan kasaya yon. Kapag nakakuha ka ng aginaldo, 50,000. Gusto nyo ng aginaldo? Ang hirap na matanda, kami na yung nagbibigay. Yung mga aginaldo nyo, ipunin nyo ha. Meron tayong paglalagyan dyan. Ano? Ano? Uy, wala akong sinasabi ha. Bahala kayo dyan. Gusto nyo mag-camp? Camp kayo. God is faithful to His promises because first, His faithfulness is trustworthy. Mapagkakatiwalaan, maaasahan ang Kanya pong katapatan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Meaning, His faithfulness is completely reliable and dependable. Basahin ko lang po to. He's true to His word. Hindi po siya nagsisinungaling. Always keeping His promises and His faithfulness is unwavering, unshakable, and unending. Kaya nga pwede po nating pagkatiwalaan. Ano man ang mga pinangako niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Isaiah 7:14, tingnan po natin to. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So Isaiah po yan. Saan yung Isaiah? Old Testament, New Testament. Sabi ng Matthew 1:20-23, sabi dyan, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ito yung binasa natin sa nanagaling sa Isaiah. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet Isaiah. Ang sabi diyan, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Alam nyo ba kung gaano katagal yung gap from Isaiah tapos sa Matthew na binasa po natin? Alam nyo ba kung gaano katagal? Yung Malakay to Matthew na silent years, 400 years. Pero ito pong prophecy na to, na natupad, na pinakita po ng Panginoon sa atin, it took them approximately 760 years to 810 years. Ganito po yung gap. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig lang pong sabihin na binasa po natin ng mga verses, gaano man katagal yung pinangako ng Panginoon, kapag pinangako niya, consider it done. Gaano man kahirap, kaimposible, kapag sinabi ng Panginoon na gagawin niya to, gagawin niya para sa atin. Kaya nga kung nangako yung Panginoon sa'yo na matatapos ka sa pag-aaral, kapatid, maniwala ka, matatapos ka sa pag-aaral. Kung nangako yung Panginoon sa'yo na hindi kang ganyan lang, na gagamitin ka niya sa kanyang ministry, gagamitin ka niya sa kanyang ministry. At kung nangako yung Panginoon sa'yo na maliligtas yung pamilya mo, kapatid, maliligtas ang pamilya mo. Basta magpagamit ka. Ipakita mo yung buhay na binago ng Panginoon. Imagine, it took them approximately 760 to 810 years bago po matupad ang pangako na ito ng Panginoon. Sa atin kaya, gaano na kaya tayo katagal naghihintay? Gaano na kayo katagal naghihintay sa mga prayer request ninyo sa Panginoon? Honestly, magtaas ng kamay para masama po namin kayo sa panalangin. Sino sa inyo yung nagpe-pray that one day makakasama talaga yung nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola? Sige, taas ng kamay. Marami, no? Karamihan gusto. Sino sa inyo yung nangangarap na makakasama niyo yung mga kaibigan ninyo? Mga kaklase ninyo? Yung mga kasama ninyo ng campus sumpukan? Next year, meron kami magandang balita sa inyo. Sa lahat ng mga nagka-campus sumpukan. Kaya kung gusto nyo makasali doon, mag-campus sumpukan na din kayo. Come on. Psalms 36:5. Your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Ang sabi po dito, ang pinapatungkulan lang po nito na yung pag-ibig, katapatan ng Panginoon have no bounds. It encompasses all creation. Alam nyo ba kung gaano kalawak yung langit?
Hindi, kahit na nasa aeroplano ka, hindi mo makikita yung sagad ng langit. Hindi mo makikita yung hangganan yan. Kasi bakit? Kagaya ng langit, ganyan po yung katapatan ng Panginoon. Hindi po yan, ni Eme ay imagine, nung nanuyag yung gawan ng Ginoo, yung katapatan na po ng Ginoo, kaya bawat may itong kata mo. Psalm 145:13, your kingdom. Wow. Your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures through all generation. Mamaya, check natin yung katapatan ng Panginoon kapag sinabing all generation. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Pakisabi, in all. Ang ibig sabihin lahat. Ang ibig sabihin lahat ng pinangako po ng Panginoon sa atin. Ang sabi po dyan, this verse showcases God's trustworthiness in two key areas. Sabi po dyan, His promises. God, pakisabi, God is faithful to fulfill every promise made. Kahit pa yung pinangako niya noon, kaya niya pa rin ito pa rin ngayon, no matter how impossible it may seem or how long it will take. Ang ibig sabihin, kahit na sinabi ng doktor na wala ng pag-asa yan, pero kapag sinabi ng Panginoon na siya yung kagalingan mo, papagalingin ka pa rin niya. Nakukuha po ba natin? Kahit gaano po ka-imposible. Ang sabi dito, His actions, God is reliable in all He does, always acting with integrity. Kaya nga po, ang Panginoon po natin, kapag niya sinabi kaya katamo, tanggapan tayong agad. Kaulan tayong agad. Yakapin po natin kasi bakit? Alam na alam po natin na mapagyayari yan gaano man po ka-imposible. Nakuha po ba natin? Nakakasunod po ba tayo? Wait lang nga. Sabi dito, yan God's faithfulness is completely dependable, true to His word and unwavering, making Him worthy of our trust and confidence. Ang ibig sabihin, kung magtitiwala ka na lang din, huwag na sa tao. Kung magtitiwala ka na lang din, magtiwala ka na sa Diyos na hindi pumapalya. Magtiwala ka na sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Magtiwala ka na sa nangangako, tapos tinutupad yung kanyang mga pangako. Ang dami na kayang nangako na hindi tinupad yung mga pangako nila. Alam niyo na ibig sabihin? Pag naghiwalay tayo, mamamatay ako. Hanggang ngayon, buhay pa eh. Hanggang ngayon, buhay pa. Ikaw lang ang bumubuhay sa akin. Oxygen ka? Alam mo, kapag naghiwalay tayo, hindi na ako mag-aasawa, mag-girlfriend. Pagka-break nyo may ka-chat, mga sinungaling. Alam nyo, ang ibig ko lang po sabihin dito, kung magtitiwala ka na lang din ng buong puso mo, magtiwala ka na sa Diyos na totoo. Amen po ba? Sino sa inyo yung maglalakas loob na sasabihin niyang ako, finail na ako ni Lord? Ulitin ko yung tanong. Parang kinabahan ako bigla. Sino dito yung maglalakas loob sa inyo na sabihin? Hindi, para praise ko na lang. Sino sa inyo naniniwala hindi pa siya finail ni Lord? Thank you, Lord. Lipat ka na. God is faithful to His promise because His faithfulness is unchanging. Hindi nagbabago. Ito palagi ko ito naririnig sa mga worship leader natin. Hindi nagbabago, hindi magbabago, at hindi pabago-bago. Hindi po siya moody. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi emosyonal. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Kapag ang Panginoon ang nangako, firm yan. Tapat po yan, hindi yan nagbabago. Ang sabi dito sa Isaiah 60:22, at the right time, the Lord, will make it happen. Sa oras ng Panginoon, hindi sa oras mo. His right time, hindi po sa atin. Alam nyo bang alam ng Panginoon yung pagkakataon na tamang pagkakataon para sa'yo? Alam po ng Panginoon, kaya anong kailangan natin gawin? Point number 1, magtiwala tayo sa Kanya. Anong kailangan natin gawin? Manampalataya tayo sa Kanya. Kasi bakit? Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Kuya, parang baliktad. Nangangarap akong yumaman, pero bakit ngayon nahihirapan ako sa aking pang-tuition? Ang kailangan mo manampalataya ka na magpo-provide ng Diyos. Kuya, gusto ko magkaroon ng family pero bakit hanggang ngayon single ako? Kasi 12 ka pa lang.
Hindi ka marunong maligo kapag taglamig. Yung ngipin mo, color yellow pa. Yucky. Nagigets ninyo yung point? Mamaya, meron tayong sasabihin regarding sa matter na yan. At the right time, says the Lord, He will make it happen. Last na lang, alam ng Panginoon kapag alam ng Panginoon kapag time na hindi mo na bagay maging single. Ang Lord yung nakakaalam dyan. Pag-uusapan natin yung love life na yun mamaya. Palaging meron dyan. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is faithful God who keeps His covenant for a... Hindi kayo nagbabasa, nagsiselfone na lang kayo ha. For 1,000 generation and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Alam niyo ba yung meaning ng lavishes? Lavish. Labis, yung pinaparana sa atin ng Panginoon. Check natin to biblically, kung ilang generation na ba simula noon hanggang ngayon. Ang sabi ng Lord dyan, for 1,000 generation. From Adam to Abraham, ilan? 20 generation. 20 henerasyon ang lumipas. From Abraham to Jesus, ilan po? 56 generations. Meaning, ang sabi dito, from Jesus hanggang ngayon, merong approximately 80 to 10 generations, assuming 25 or 30 years per generation yung gap. Na nagsiship yung generation, 25 to 30 years. So roughly speaking, ang sabi po dito, meron palang 150 to 200 generation simula sa paglalaw ng Diyos sa tao hanggang ngayon. Nagigets nyo po yung point? Ang ibig sabihin, hindi po natin pwedeng lagpasan ang katapatan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, simula ngayon, kung hindi pa siya darating, even for 1,000 years, mananatili yung katapatan niya sa buhay na bawat isa sa atin. Na kapag meron siyang sinabi sa atin, alam natin na hindi yan magbabago. Na kapag meron siyang pinangako sa iyo, alam natin na matutupad dyan. Bakit? Because His faithfulness. Ang sabi dyan, He keeps His covenant for 1,000 generation. Imagine natin to, kahit na dumating sa pagkakataon na magkakaanak ka, na magkakapamilya ka, magkakaanak yung anak mo, magkakaroon ka ng apuhan. Dami nun. Bira mga 150 ka na nun. Ang ibig sabihin, mananatili pa rin ang katapatan ng Diyos sa buhay na bawat isa sa atin. As long as susunod po tayo sa Kanya. Mananatili yung katapatan ng Lord. Yung iba, hindi lang nila nararanasan kasi hindi po tayo sumusunod. Kasi meron ka sariling pamamaraan. Meaning, hindi magbabago ang kanyang pag-ibig at katapatan. Ang sabi po ng Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. So you, descendants of Jacob are not destroyed. Ang sabi po dyan, ang Panginoon po natin hindi nagbabago. Kaya nga sabi din po ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pareho po yung Panginoon natin. Hindi po totoo na iba yung Yahweh ng Old Testament. He still makes a way today. Meron pa rin pong daan ngayon na gagawin ng Panginoon. Kung nagpalakas siya dati, magpapalakas siya ngayon. Kung gumawa siya ng milagro dati, gagawa siya ng milagro ngayon. Kung sumagot siya ng panalangin dati, sasagot siya ng panalangin ngayon. Why? Because my God and your God, our God, is the same yesterday, today, and forever. Pareho po ang Diyos na sinasamba po natin. Times change. Nagbabago po yung panahon, pero ang Diyos natin hindi. Nagbabago po yung circumstances po natin, pero ang Diyos hindi. Kaya maniwala at manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Ang pangako po niyan sa Numbers 23:19, God is not a human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill it? Palagay niyo ba sinungaling ang Diyos? Palagay niyo, sagot, oo, hindi. Sinungaling ba yung Diyos? Never po magsisinungaling ang ating Panginoon. Kaya nga po ang kailangan po nating gawin simula ngayon, kung hindi ba natin ginagawa, buong puso po natin, let us all, yung buong pagkatao po natin, let us cling to Him. Let us cling to Him. Huwag na po tayong umalis po sa Kanya. Ito naman. Ecclesiastes 3:11, dito po sa last verse po, dito sa point na to. He has made everything beautiful in its time. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go.
Minsan pa, yung may conviction. Ang ibig sabihin, kapag pinilit, hindi na beautiful. Kapag minadali, hindi na beautiful. Pastor, meron namang Romans 8:28 Yes, praise God for that verse. But it could have been better. Nakukuha po ba natin? He has made everything beautiful in its time. Kaya nga tayong lahat, please, matuto tayong maghintay. Please, matuto po tayong maghintay. Kaya nagiging mahirap minsan. Pinapasok mo yung sarili mo sa kwento Pinapasok mo yung sarili mong istorya. Hayaan mo si Lord yung magsulat. Hayaan mong gumalaw ka dun sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa personal mong pamamaraan. Ano pong ibig ko sabihin? Start natin sa love life. Kakamadali, ano nangyayari? Nagkakamali, nasasaktan. Lahat ng mga lalaki, pare-pareho lang kayo. Naging boyfriend mo ba lahat? Yung mga taga-Calvary, hindi. Kalahati pa lang yung sigurado. Kaya hindi natin nararanasan yung best ng Lord kasi bakit? Nagsisettle tayo kung anong meron ngayon. Hindi, kuya. Kasi gusto ko na magka-love life, gusto ko na magka-girlfriend. Di ka nga marunong mag-ayos ng higaan mo Anong gagawin mo sa pag-girlfriend? Magwalis nga, nag-uutos ka pa Yung hanggang ngayon nga, yung sagot mo sa nanay mo, wait lang. Tapos mag-girlfriend ka, yaki. Alam nyo, maraming mga babaeng strong, independent woman. Dependent lang sila sa Lord. Narinig nyo, ang dami dito. Alam nyo, kapag yan, naging boyfriend kayo, or naging girlfriend nyo yung mga yan, yung pagbukas lang ng bote, hindi nila kaya. Totoo man. Pabukas. Pwedeng patulong here. Kung tamad-tamad ka, anong mangyayari? Hindi, bahala ka dyan. Strong ka naman Baliw. Ang sinasabi ko lang, He has made everything beautiful in its time. Hayaan natin na mangyari yung oras ng Panginoon. Sa pagkakataon ng Diyos, the Lord will make it happen at the right time. Sinabi po ng binasa po natin kanina. Kaya kapag naghintay ka, sa lahat na naghihintay, magsabing amen. Marami. Kapag naghintay ka, sa pag-ibig po yung usapan po natin muna, love life to. Maghintay ka na ng buo. Hindi yung meron kang kachat. Uy, nabawas. Hindi yung, di kuya, waiting kami, no? Tapos sabay kayo umuwi. I know many people. Meron kang ka-fling. Naghihintay ka pero meron kang ka-fling. Naghihintay ka pero meron kang gine-gatekeep. Hindi, kuya, naghihintay ako. Pero ka-graduate namin, aray ko nga Naghihintay pero nagkikis. Naghihintay pero merong act na ginagawa na hindi naman dapat. Church, that's not waiting. Hindi po waiting yan. Ang tawag dyan, compromising. Real talk. Pakisabi real talk. Pagko-compromise po yan. Kaya sa lahat ng may ka-chat, magsabing amen. Woo! 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 Sorry. Alam nyo yung sinasabi ng mga matatanda, ang isda na huli sa bibig. It's over. Tama na to, Pastor Radley. Tama na to. Daming may ka-chat. Sige, lahat na naghihintay, magsabing amen. Lahat na may gine-gatekeep, magsabing amen.
Foreigners, I need your presence dito sa taas. Pakiyakapin na po agad yung... Ayan, lay hands nyo sa leeg. Praise the Lord. Alam nyo, naghihintay na rin kayo, maghintay na kayo. Isagad nyo na yung paghihintay, huwag na mag-compromise, huwag ipilit ang hindi pwede. Maniwala kayo't sa hindi, it will be worth it. Waiting will always be worth it. For you, guys, for you to appreciate yung inihintay mo na pangako ng Panginoon, maghintay ka ng maayos. Ito, totoo to. Praise the Lord. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Na yung unang halik ninyo sa altar. Ang sarap sa pakiramdam na walang compromise na haharap kayo sa harapan ng Diyos. Sino nangangarap magpasakal? Sino nangangarap magpakasal sa church? Dito. Sino nangangarap lumakad dyan? Alam nyo, isa sa mga pinaka-nakakaiyak lakaran, yan o. Diba, Pastor Rads? Tapos nakatakip yung pinto na may white. Tapos kumakanta si Grace dyan. Oh, my life you have. Woo! Woo! At ng kanyaman, yung hinintay mo sa Panginoon, binigay niya sa kanyang panahon at sa kanyang provision. Maghintay na kayo. Sa pagtatrabaho, sobrang gusto mong ma-promote, sip-sip ka ng sip-sip. Sa gusto mong ma-promote agad sa pagtatrabaho, sinisiraan mo yung mga katrabaho mo, that's not how it goes. Ipopromote ka ng Lord sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sariling panahon. Huwag mong pagtrabahuhin na parang hindi mo siya kailangan, hindi. Lahat po ng paghihintay, okay? Kung gusto niyo pong malaman pa yan, panoorin niyo po yung vlog namin. Meron po kami vlog dyan regarding sa waiting. Natuturuan namin kayo kahit papaano lang na matuto po kayong maghintay sa tamang pamamaraan. Trust God's unchanging faithfulness. He never ignores us or forget us, but He prepares everything beautifully for our own good. Kaya nga kung gusto mong maranasan yung best ng Lord, huwag kang mag-settle for less at huwag kang magmadali. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmadali. Meron po ako nakakausap sa isa sa mga kapatid po natin, no, na waiting sa ibibigay ng Panginoon. Alam nyo, kapag nasa will ka ng Lord, listen to this. Kapag nagpapagamit ka sa Lord, nasa will ka ng Lord, walang pressure. Walang pressure na kailangan mag-boyfriend ka na, mag-girlfriend ka na. Kailangan magganito ka na. Walang pressure. Kasi bakit? Alam mo that at the end of the day, ibibigay ni Lord yung best para sa iyo. Kaya, magpagamit po tayo sa Panginoon. Huwag tayong umalis sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Sige. Last but not the least, God is faithful to His promises because His faithfulness is unfailing. Ang sabi dito, He fulfilled ancient prophecies and promises in the birth of Christ. Even though He was silent for 400 years, it doesn't mean that He failed in His word. Alam nyo, His silence doesn't mean abandonment. His silence doesn't mean abandonment. Ang ibig sabihin lang niyan, piniprepare ka ng Panginoon. Piniprepare po tayo ng atin pong Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 55:8-11, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word does not go out of my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish its purpose. What I desire and achieve the purpose for which I send it. Ang sinabi po ng Panginoon, kapag meron siyang binigkas sa kanyang bibig, mapangyayari sigurado. Kapag meron siyang sinabi sa atin, mapangyayari sigurado. That's why it is so important to us, church, YDC, na meron tayong pinangahawakang pangako ng Panginoon.
Sino dito yung mayroong mga life verses? Ako marami na ako life verse ngayon. Unang-una ko life verse, Philippians 4:13. Kasi gumagaya pa lang ako nun eh. Kasi kailangan sikat tapos nakaka-encourage na verse. Then sa Bible school time ko, dun ang usap sa akin ng Lord hanggang ngayon. Ito yung pinangahawakan ko, Philippians 1:6. That being sure of this, that He who began a good work in you will put it into completion until the day of the Lord Jesus Christ. Tapos, nung bago kami kinasal ng asawa ko, ano po yung pinanghawakan po namin? Matthew 6:24 onwards. Ano po yung ibig sabihin niyan? Kung yung mga hayop sa himpapawid, yung mga ibon sa himpapawid, hindi pinagkukulangan ng Diyos, hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga hayop na yan? Sa mga ibon na yan? Hindi ba't mas importante kayo sa kanila, kaya hindi po kami pinagkukulangan ng Diyos hanggang ngayon? Hanggang ngayon, He will provide. Importante po na meron kayong life verses or verses from the Bible na niyayakap ninyo, na pangahawakan ninyo. Kasi bakit? Yan yung i-remind sa inyo ng Panginoon kapag nasa downtime kayo ng buhay nyo. Kapag sobrang ingay na ng mundo, papaalalahanan ka ng Diyos. Oh, di ba ito yung pangako ko sa'yo? Alam niyo po yung isa sa mga naging life verse ko noon na hiningi ko sa Panginoon, nakipag-bargain ako sa Lord, na-receive ko ito sa Peñal pa noon. Hebrews 13:5. Alam niyo po yung Hebrews 13:5? I will never leave you nor forsake you. Be content of what you have because God has said, I will never leave you nor forsake you. Sabi ko, Lord, nagbo-Bible school na ako Ito lang, hindi ba pwedeng sa Habakuk para astig? Kasi gusto ko yung prophet na hindi sikat. Kasi yun, sikat yan eh. Sikat yan na hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. And then, yung pong course ng taon po na yun, nakakalimutan ko na yung verse na yan. Hindi ko na siya palaging sinasabi, kasi nakakalimutan ko siya. Then, first time kong tatayo dito sa pulpito po na to. Nandun po ako sa side na yon. Alam nyo, yung sobrang karog eh. First time ko mag-preach, kakarog ka, ninenervyos ka and all. Alam mo yung sinabi ng Panginoon, ano ba yung pangako ko sa'yo? Di ba hindi kita iiwan at pababayaan? Alam nyo, tumayo ako dito, praise God, I had that godly confidence. Kasi bakit? Alam ko nakasama ko yung Diyos. Ano pong ibig ko sabihin dito? Ito po yung mga salita ng Diyos na panguhugutan natin kapag hindi na natin alam yung gagawin natin. Ito po yung mga pangakong yayakapin natin kahit na madilim na yung lahat. Kahit na wala na yung lahat, pero kapag meron kang pinanghawakan na pangako ng Panginoon, alam nyo, may encourage at may encourage ka. Ang sabi po ng binasa po natin na verse, it will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose of it. Kaya kapag sinabi ng Panginoon na, anak, I am your great provider, siya yung magpo-provide sa atin. Sino dito yung gusto makapagtapos ng pag-aaral? Taas ng kamay. Mag-aaral kayo mabuti. Baka bulakbol kayo ng bulakbol. Maniwala po tayo sa salita po ng Panginoon. Hindi po siya sinungaling. Ang sabi ng 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. If we are faithless, He remains faithful. Why DC? If we are faithless, God will remain faithful. Sa kahit anong season po ng buhay po natin, mananatili at mananatiling tapat ang Diyos. You know why? Ang sabi po dito, for He cannot disown Himself. Kasi nature ng Panginoon yung pagiging tapat po niya sa atin. Kaya nga kahit nagkasala ka kanina, buhay ka ngayon eh. Kaya nga kahit meron kang worries kahapon, buhay ka ngayon eh. Because He is faithful. Dahil tapat po yung Diyos, when you're in doubt, in fear, or nag-worry ka, may challenges, anong kailangan mong gawin? Cling to Him. Why? Because He is faithful. Magtiwala tayo sa Kanya. Bakit? Because He is faithful. Simple lang po yung buhay. Kaya kailangan isuko natin ang buo. Ang buhay po natin sa Panginoon. Bakit? Kasi tapat po siya. And that itself, kailangan magbigay ng encouragement mo sa bawat isa po sa atin. Pero ito, ang gandang revelation po na tinuro sa amin dito. Kahit na nag-disobey ka, listen to this, He is faithful. Saan siya faithful? Napaparusahan ka niya dun sa disobedience mo. Kasi bakit? God is just. You will reap. You sow what you reap. Kung anong tinanim mo, yung aanihin mo. Tapat pa rin ng Diyos. Alam nyo, marami sa amin, si Pastor Radley, ako, sina Kuya EJ na tumatayo po dito, hindi kami naging tapat nung una. Hindi kami naging tapat. And we reap that consequences. Tama, reap. So reap. O reap what you sow.
Inani namin yung mga tinanim namin na kalokohan dati. Alam nyo, dumating sa pagkakataon, tinestify ito ni Pastor Radley sa RTT po natin noon, na hindi siya pinagkakatiwalaan ng tao about love life. Kasi bakit? Chick boy Dati. Ngayon, faithful yan. I got you, sir. Supportive BCU Mugenio, kamong ng hands. Ang sinasabi ko lang, nagtanim kami ng masama. Faithful ang Diyos, meron pa rin pong consequences yun. Pero faithful talaga yung Panginoon. Kasi bakit? Despite dun sa consequences, merong grace. Nag-pray nga kanina eh. Sayang, hindi nakakatawa. Mali. Gusto ko sanang gawin, kaso yung mawi-wawi, huwag nyo nang awitin, ha? Marwil na lang. So, hindi nakakaalam. Hindi kasi kahapon. 1 minute lang. Kahapon, kami ni Pastor Radley. Mawi-mawi kami ng mawi-wawi. Dito kami. Tapos, meron lumapit sa amin, si Sister SJ. Thank you, guys. Pinakita sa amin, alam niyo yung meaning nun? Going back to Honolulu. Babalik daw siya ng Honolulu para magmariwana. Sabi nung ibo, di ko na lang kakantayin, sasayawin ko na lang. Wag na. Sorry. Hindi siya makakatulong. Okay? Hindi siya nakaka-glorify sa Lord. Huwag niyo nang awitin. Huwag niyo nang panoorin si Darren. Ayan si Darren. Ang pinauso ni Darren na yun eh. Ang sinasabi ko lang po dito, kahit na mayroong pagkakataon na hindi po tayo nagiging tapat ng Diyos, ang katapatan niya ay mananatili sa buhay po natin. At hindi yan magbabago. Hindi po yan magmamaliw. Ang sabi po dito, when we fall and fail, we are to redirect our gaze upon Jesus. Kasi ganito yung nangyari kanino? Kay Peter. Imagine, naglalakad siya sa tubig. Sabi, natakot sila eh. Gumawa ng milagro. Then, madaling araw, naglakad si Jesus sa tubig. Then, natakot yung mga disciples. Mga disciple to, they were terrified. And then, sabi ni Jesus, don't be afraid, it is I. And then, sabi ni Peter, kung talagang ikaw yan, tell me to come. Sabi mo, lumapit ako sa'yo. Sabi ni Jesus, come. So, naglakad si Peter sa tubig. Hanggang nakatingin siya kay Jesus, nakakapaglakad siya sa tubig. Miracle yun. But the moment that he saw na sobrang lalakas ng mga alon, malakas yung hangin, ano nangyari sa kanya? He began to sink. Kasi bakit? Imbis na nakatingin siya kay Jesus, na-segue po siya. Anong ginawa po ni Peter? Lumubog. Tapos, anong ginawa niya nung lumubog po siya? Jesus, save me! Anong ginawa ni Lord? Bagay mo yun. Ginawa ba ni Lord yun? Ano sinabi ni Lord sa kanya? Ang ginawa ni Lord sa kanya, He stretched out His hand. Tinulungan po siya. Tapos bumalik po sila sa bangka kung nasaan sila. Bakit ko po sinasabi ito? Merong mga pagkakataon that we are starting strong. No, sa faith po natin, nagsisimula tayo na talagang okay tayo, talagang mainit po tayo. Yung gusto po natin, everyday, nasa church tayo, na mangyayari yan next week, meron tayo simbang gabi, huwag kayo mag-absent. Pero gusto mo magpagamit ka, gusto mo lahat na nakikita mo, ma-sharean mo ng gospel, pati yung aso na alaga mo, ini-evangelize mo na. Pero darating sa punto na parang masisegue ka. Darating sa punto na parang manghihina ka. And church, hindi yun yung final destination po natin. Ano yung final destination po natin? Na kapag binalik mo yung tingin mo kay Jesus, kapag binalik mo yung paningin mo kay Jesus, He will save you. He will save you. Gagamitin ka ulit ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Bakit ko po sinasabi to? Simple lang. Kasi tapat ang Diyos. Kaya hindi dapat tayo magtiwala sa sarili po nating kakayanan. Bakit? This flesh will fail you. Yung pagkatao mo, yung katalinuhan mo, yung wealth na meron ka, if-fail ka na mga yan. Pero si Jesus hindi ka if-fail. Ganyan po katapat ang atin pong Panginoon. Kaya nga anong gawin po natin? The moment po na napansin mo lumulubog ka na, nalilihis ka na ng landas, ibalik mo yung paningin mo sa ating Panginoon. And He will surely save you. Ibibigay niya yung mga guideline na kailangan mong sundan. Yung daan na dapat mong tatahakin kasi bakit? Ayaw kanya na mapahamak. Hindi tayo papahamak ng Panginoon. Last verse po dito, 1 Thessalonians 5:24. The one who calls you is faithful and He will do it.
The one who calls you is faithful. At gagawin niya kung ano yung pinangako niya po sa atin. Kaya ang sabi dito, God's faithfulness is unfailing. Meaning it never runs out. It never falters. It never disappoints. You can count on Him to be always faithful. Kaya nga ang gagawin lang natin, buong buhay natin simula ngayon, pagtitiwalaan lang natin ang Diyos na tapat. Maniniwala at mananampalataya lang tayo sa Kanyang katapatan sa buhay po natin. Nakuha po ba? Nakakasunod pa kayo? Sabi dito, mag-review lang tayo, faithfulness, God's loyalty to His promises, tapat ang katapatan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. His faithfulness is trustworthy, it is unchanging, and it is unfailing. Sabi po ng last verse po natin, Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ang ibig pong sabihin po nito, panghawakan na natin ang panghawakan na po natin ang ating Panginoon. Huwag na tayong bibitiw sa ating pong Panginoon. Huwag ka nang aalis sa presensya ng Panginoon. Bakit? He who promises faithful. Dahil tapat po ang Diyos na nangako. Kaya pakisabi sa katabi mo. Sige, humarap ka sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang aalis. Sabihin mo sa kanya, manatili ka na sa Diyos. Sige, kausapin mo. Sabihin mo sa kanya, mayroong planong maganda ang Panginoon sa kanyang buhay. The reason and the only reason kaya po nandirito tayo ngayon dahil tapat ang Panginoon. And the only reason kaya natin matatapos yung karera ng buhay natin dahil lamang din po sa katapatan ng Panginoon. Kaya ang tanging hiling ko lang mga kapatid ko, manatili po tayo hanggang wakas. Ang tanging hiling ko lang sa bawat isa po sa atin, manatili po tayong tapat sa atin pong Panginoon. Bakit? Dahil siya na nangako sa atin ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? We can count on God to keep His promises. So let's hold tight to the hope we have in Him. Panghawakan po natin, yakapin po natin, i-meditate po natin. Mamaya pag uwi ninyo, i-meditate ninyo sa mga siyo ninyo. Christmas party kayo, paalalahanan nyo yung bawat isa na tapat pa rin ng Diyos. Pag uwi po ninyo, pag gising ninyo, remind yourself, hindi, tapat ang Panginoon. Pag gising mo, walang ulam, praise God, gising ka. Wala ka mang 500 pesos na pang Noche Buena. 500, ne? Tapat pa rin ng Diyos kasi meron kang siya. Wala ka mang bagong damit pang Pasko. Praise God, meron kang Diyos na hindi nagbabago. Ito po yung paalalahanan po natin sa buhay ng bawat isa po sa atin na meron tayong Diyos na tapat. Hallelujah. May natutunan? Seryoso? Sino mag-a-apply ng kanya natutunan? Sinong mananampalataya ng buo? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayo. And as we take the